Ayan, pauwi na rin kami, Marikoy, Marikay. Ayan. Ayan, pauwi na rin ako. At ayan, nakaraos na naman sa araw-araw na to. At syempre, maulan, di naman totally ulan, kundi paligid. Ayan. Parang nag-rain shower lang. Sabi ko nga sa inyo ay ito ay nakakatakot yung ganito. Kasi hindi natin alam kung kailan mag-drop ang temperature. Kaya alam mo naman dito, bago-bago ang klima. Ngayon ito, tinan mo, mag-alas 5, di ba? Alas 4 pa lang. Eh, paano kung mag-drop out bigla ng ano yan, ng temperature? So ano na mangyari? Bull na traffic niyan. Maraming madudulas niyan. Black ice ang mangyayari dyan. Yan. So medyo maulan. Kumbaga maambon. Kumbaga sa ating maambon ang lagi lang nating baybayin to araw-araw kung ano mga nangyayari dito sa kalsada na to. So ito yung pinaka main highway talaga sa amin. At yung highway na to ay highway rin to na papuntang Calgary, kabilang bayan. Okay. Mas okay itong ganito na umuulan lang siya, tapos hindi masyadong nag-drop yung kanyang temperature. Positive ano ba yan? Positive 2 pa din. Yan. Sabihin na natili siya sa positive 2 kasi kaninang umaga ay ganun din ang kanyang temperature. So walang pagbabago, which is nice. Magandang sinyalis siya pagka ganun na okay yung weather. Ang problema niyan, sabi ko nga sa inyo, paano kung biglang magbago yan? Alam mo naman dito. Ito, unpredictable talaga ang weather dito sa Canada lang, sa Canada pa. Biglang hahangin yan mamaya, tinan mo. So usap muna tayo kwentong realidad sa pang-araw-araw natin na buhay dito. Ayan. So bali ay stress na naman ako ngayong araw na to dahil may mga maraming shipment na naman. Tapos dami ko pang iniisip pagka nasa trabaho ka, marami ka talagang isipin ko ano mga dapat mong gagawin. Kaya nga pala ito, pag-usapan natin yung realidad sa pagka magbabakasyon. Ayan, malapit na ang ating bakasyon. Magbabakasyon kami ngayong katapusan ng December. At grabe, napakamahal ng pinaka talaga, kaya ang mga nandito na ay hirap nang makauwi talaga. Hindi sa ibig sabihin ay maraming sabi, abroad ka naman, dali lang sa inyo na uwi, no? Hindi, pag kayo ang nandito, ewan ko lang kung makakuwi kayo yung real, lalo na kapag meron na kayong responsibilidad. Kung ikaw ay binata, dalaga pa, okay lang yun, kasi ang family mo lang naman, wala ka pa namang pamilya dito.
family mo lang yung family sa Pilipinas. So hindi, walang dahilan na hindi ka makakauwi lang. Kung ikaw may pamilya ka na dito, medyo mahirap. Kaya napakahirap magdesisyon sa pag-uwi. Una, ayusin mo muna lahat ng mga bills mo. So kasi every month nun, kahit wala ka, alam mo, isang buwan kang magbabakasyon, tuloy-tuloy pa rin ang bills mo. Hindi pwedeng minto yan. Hindi pwedeng sabi na, oh, pahinga muna kasi wala si Arnel. Walang ganon, tuloy-tuloy yan. So mostly dyan nahihirapan ang isang OFW or foreign worker or ano pa citizen ba yan or residency dito. Yan, dyan nahihirapan sila. Imagine mo yun, tuloy-tuloy yung bills, di ba? Yung upa sa bahay, insurance, sasakyan mo, tuloy-tuloy yan. Hindi pwedeng tumigil yan. Kaya ganon na kahirap. Umuwi. Ganun pala kahirap umuwi. Tapos pangalawa, siyempre yung ticket niyo. Ang pinakamabigat yan yung ticket ng air ticket niyo. Naku, Diyos ko po. Tumataginting na 500,000 dapat. Depende pa yan kung ilan kayong uuwi. Paano kung marami kayong pamilya? Nako. Paano kung dalawa lang kayo mag-asawa na nagtatrabaho, yung anak mo ay wala pag work? Paano yan? Hindi, maliit pa yung anak mo. Diba, full ano na yun sa ticket yun. Kaya sa isang pamilya na tatlo, isang anak, din dalawang mag-asawa, kaya sa amin ay tumataginting na kalating milyon na ganyan pag umuwi. Ganon kalaki. Imagine nyo, mahirap yan. Paano mo kikitain yan? Uutang ka talaga. Bakit dito napakadalang utang, mahirap lang magbayad. Kaya ang iba talaga nagdo-double job para pang bakasyon. Yan ang ginagawa nilang pocket money. So mag-double job muna, then pagkatapos ng double job, savings, sisave nila yung pera, which is good yan. Yan, tama ako, wala akong masasabi nyo. Pagka nag-double job sila, tapos sisave sila ng pera para sa ano nila, bakasyon. Yo, pwede yun. Yan, magandang idea. Yan ang ganun ginagawa ng iba. Kailangan meron silang pocket money na ilan ba? $10,000 every head. Yan pinaka masarap ng bakasyon. $10,000 every per head ng family. Grabe, no? Samantala ako 1.5 lang ang pera mo. Talaga, no? Kano lang yan? 50 mil. Napakalaking ano na yan, napakalaki na data yan. Hindi natin masisisi ang ibang kababayan natin bakit hindi na makauwi. Dahil yan talaga ang pinaka main reason dyan. Hindi nila maiwan-iwan ang bills. Yung mga bills kasi hindi talaga pwede maiwan-iwan. Dahil pagbalik mo, yan na iwan mo na abot liig ang iyong babayaran.
sakal ka na lang pagbalik. Tapos saya-saya pa doon sa Pilipinas. Ang problema eh, sa saya-saya pa, enjoy na enjoy. Ayan, may tatawid. Ayan, ganyan ang tawiran dito mga kabarigoy. Ayan. Tandaan nyo yan, ang pedestrian dito ay napakahalaga. Kasi buhay ng tao yan ang tumatawid dyan. Sa atin, hindi nila nakikita ang pedestrian yan. Kasi ang alam nilang pedestrian ay tawiran lang ng mga hayop. Pag nakita nila tao tumawid, sasagasaan. Ang kamakita na gano'n. Sa Pilipinas lang talaga yan na meron gano'n. Sagasaan. Ayan, so alam nyo na na mahirap talagang umuwi. At lahat ng umuwi na galing sa ibang bansa, dapat ibahin na natin ang ating kultura, mga Pilipino, na lahat ng nag-abroad ay wala talagang dalang pera, yung puro utang yan. At pinaghirapan nila yan, tandaan nyo yan. Hindi yung lagi kayong ano nang pamasko pag di bigyan nagagalit. Hanip na yan talaga, oh. Kaya nga Pasko ang Pasko nga ang ibig sabihin ng bigayan kung ano yung abot kaya at anong yung meron ka, bukal sa loob, walang sapilitan, walang tampuhan, at hindi ka dapat maghihiling kung ano yung dapat mong bibigay. Kahit napakalit na bagay yan, bigyan na pa rin pansin, i-appreciate nyo, dahil hindi nyo alam kung saan galing yung at paano niya nakuha at nabili yung mga bagay-bagay. Ganyan. Sana pagpapahalaga, yun ang naman pinakamalaga niya, pagpapahalaga sa mga binibigay ng biyaya yun eh. Blessings, pag may blessings kasi i-appreciate nyo, dahil ang blessings ay hindi lagi yan, bihira lang yan. Pag dumadaan, respeto nyo, hindi yung bakit ganito lang, ganito lang, tagal-tagal mo lang sa abroad, ganito lang ibibigay mo sa amin, kaya mga ganon. Ay nako, Diyos ko po, mga Pilipino. Hopefully sana matuto tayo sa mga nangyayari sa paligid natin, at kawawa yung mga taong nagtatrabaho ng uso para sa pamilya, tapos gaganunin nyo lang. Hopefully sana. Tsaka base naman sa mga sa atin naman, yung mga bata sa atin na pinapaaral sa mga magulang. Alam niyo naman may kaya ang magulang ninyo na paaralin kayo. Magsipag kayo. Talagang aralin niyo talaga ng maayos. Hindi dapat kayo ibubulakbol, kasi maniwala kayo, napakaswerte niyo. Pinapaaral kayo ng mga magulang niyo dyan sa Pilipinas. Pilipinas lang yun na gano'n, na mismo mga magulang magpapaaral sa'yo. Dalawang kinakayod ka talaga ng mga magulang para na mapag-aral kayo. Kasi dito sa ibang bansa, ako wala akong pang-paaral talaga. Wala naman akong pang-paaral. So ayun, umaasa lang ako. Kaya nga dito ako pumunta sa Canada eh. Yan talagang purpose ko. Dahil wala naman akong ari-arian, wala rin akong kakayahan. Oo, hindi naman ako mayaman, hindi rin ako sagana sa pera. Oo, kaya yun ang reason ko talaga. Una, sa health. Pangalawa, pagpaaral sa mga bata, ay wala naman akong pera. Oo, dito ako sa Canada. Kasi ang Canada ay may libreng pautang sa mga estudyante na gusto mag-aral. Ayan, gano'n. Binibigyan din nila ng kung gusto mo mag-edukasyon, gusto mo talaga aral, may puhunan ka. Ayan, gano'n dito. So yung mga magulang tuloy-tuloy lang sa trabaho, hindi sila sikap ng husto para sa mga anak nila para makapag-aral. Pero kung sobrang pera mo, husband mo laki ng sinusweldo, okay yun. Asawa mo, laki ng sinusweldo, okay yun. Kahit di na kayo mangutang sa government. Maganda rin kasi hindi nyo inano ng utang sa government ang anak niyo. Bakit?
Kasi hindi na sila mag-sacrifice para magbabayad ng utang sa gobyerno. Pero para naman sa akin, mas maganda yung nagkaroon na sila ng responsibilidad habang nag-aaral. Di ba? Kasi may isip nila na babayaran ko pala to so kailangan ayusin ko to pag-aaral na to kasi hindi libre ito. Yan, ganon. Yan naman ang akin. Yan naman ang advantage doon. Sa totoo lang. Yan yung mga realidad mga realidad na nangyayari at nagaganap sa mga paligid, sa mga kultura, at iba pa. Yan talagang mga nangyayari, aminin man natin o hindi. Yan talagang realidad ng buhay ng bawat Pilipino. Iba-iba yan, walang pinipili, iba-iba talaga. Minsan di mo sila maintindihan, minsan maintindihan mo, ganito ganyan, minsan makaka-relate ka din, minsan na hindi din, di ba? So dito na tayo. Ganun lang, kita mo, dinadaan lang natin sa kwento ito. Ganun lang dapat. Mag-create ka ng video, gawa kayo ng kwentong may kabuluhan at may kasaysayan sa buhay ng tao, buhay ng pwede nyong pagchichismisan o pwede nyong gawing bola, alam mo yun? So ganun lang pag magiging creator ka talaga, ay para ka na rin naging director sa sarili mong talambuhay. At pag nag-direct ka, ay kailangan realidad, hindi lang puro pahapyaw, kundi realidad talaga sa mga nangyayari para makarelate ang lahat sa mga nangyayari ukol sa mga nagaganap dito. Diba? At saka maaral na rin ng tao sa atin, malaman nila. Diba? Hindi lang naman ako ang nagbablog din, hindi, marami pa. Diba? Maaral nila na ganito pala sa ganito pala sa, diba? So yun, ganun. So yan, ganun lang, straight to the point yung tanong at sagot, di ba? Yun. Kunin natin yung baunan natin. Ayan. Ayan. So ganun lang sa pang-araw-araw ko dito. Yan, dumating na tayo. Sabi nga nila, another day, another dollar. Okay? So diyan nagtatapos ulit ang ating kwento na naman ngayong araw na to. Kaya maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.